Matapos nga namin gawin yung kulungan ng ating baboy, ay inilipat na rin namin ito agad. Ilang araw pa lang sa amin yung mga baboy pero binuhat ko sila. Napakabibigat at talagang mangangawit kang labitin or bitbitin ang mga ito. Di pa namin to agad pinaliguan pagkalipat namin sa kulungan dahil ang alanganing oras kami nakapaglipat. Kaya naman minabuti ko nang bigyan to ng pagkain dahil sigurado na stress to at siguradong nagugutom na rin ng mga ito. Pagkabigay ko nga ng pagkain sa kanila ay iyak talaga ng iyak. Maririnig mo nga talaga yung kanilang pag-iyak at halatang nagugutom. Medyo binasa ko nga yung kanilang pagkain dahil hinahaluan ko yun ng vitamins. Kasi yung kanilang drinker ay automatic. Kaya naman yung vitamins diyan ko inilalagay sa kanilang feeds. Halatang naninibago nga yung mga biik natin. Dahil bago talaga yung kulungan na to para sa kanila, bukod doon kasi nasa malinis na silang kulungan. Yung pinanggalingan kasi nila ay napakadumi. Nasa lupa lang kasi sila, doon namin sila inilagay dahil yun lamang ang bakanting kulungan na dating pinaglalagyan ng aming mga alagang manok. At pagkalipat namin sa kanila, kinabukasan na may pinaliguan na sila. Pinaliguan at doon ay tinuruan ko na silang uminom dyan sa nipple drinker. Mabilis silang matutong uminom sa ganyang inuminan. Siguro nasa behavior talaga nila dahil pinipiga ko lamang yung nipple drinker na yan. Pero sakto naman kapag pinipiga ko yan ay nakatingin yung mga baboy. Ay shoutout sa'yo, nakatingin ka pa sa camera. Nagpapabibo siya ng kaunti dahil kitang kita nyo naman yung ganda ng kanilang mga katawan. Ngayong nasa mas maayos, mas malinis at komportable na silang kulungan ay mas makakakain sila, mas gaganda ang katawan at makakagalaw ng maayos. Sa kulungan kasing semento ay siguradong araw-araw mo silang makikitang malinis. Lalo na kung masipag ka din maglinis ng kanilang kulungan. Ang bilis nilang mag-adapt lalo na sa pag-inom sa kanilang nipple drinker. Ilang oras ko pa lamang silang tinuturuan pero lumalapit na nga yung iba at doon na nga sila umiinom. Pagkatapos nga nilang matutong uminom sa ganong inuminan ay sinubukan ko silang bigyan ng mga gulay-gulay dito sa paligid. Meron kasi kami dito tanim ng mga kamoting kahoy, kamoting gabang at marami pang iba. Kaya naman naisip kong bigyan ito ng dahon. At yun, kinain naman. Bukod doon, talagang hindi sila maselan. Naubos na kasi nila yung feeds na ibinigay ko at pakiramdam ko nagugutom pa din sila. At sa pagkakataong nga iyon ay binigyan ko sila ng dahon. Muntik pa nga nila maubos lahat. Madami nga ako na ibigay sa kanila at hindi naman nila ito tinanggihan. Sa kasamaang palad nga pala, dahil nanggaling sila sa maduming kulungan, sa lupa at kung ano-anong kanilang nakakain, ay nagtae nga sila. Yes po. At pagkapansin po namin na meron silang ganong sakit, ay kinabukasan binigyan na po namin sila ng gamot. Powder lang po ito na inihahalo sa feeds at sa kanila ay pinapakain. Binukod nga po pala namin yung dalawang nagtatae. Dumudumi po ng lusaw. Para po sa safety din at pagpapainom ng gamot, pagbibigay sa kanila ng karapatang gamot sa kanilang sakit, ay mas minabuti namin silang ibukod para po sila lang din po ang makakakain ng gamot pong iyon at hindi po maapektuhan yung ibang mga baboy na wala naman pong karamdaman. So hanggang dito na lamang po ito. Marami pong salamat. Yan na po sila pagkalipas po ng ilang oras. Hanggang sa susunod na pagkikita. Paalam!